Isang mahaba-habang panahong bakasyon. Naku po, pasensya na po at sadyang napakarami pong nangyari nitong mga nakaraang buwan. Gayunman, tuloy-tuloy ang ating paglalakbay. Ito po muli ang inyong lingkod na si Kuya Tams. Welcome po muli dito sa Click the Light. Magandang araw po sa inyong lahat muli mga kaibigan, kabarkada at ating mga clickers. At sa pagkakataon po na ito ay binabati lang natin ang mga sumusunod. Unang-una, syempre po ang committee members ng Pande Martin. Most of them po are lay Dominicans, members po ulit ng St. Martin de Porres Lay Dominican Fraternity. At greetings din po sa aming brother president, si Brother John, na kakakasal lang nitong nakaraang buwan, itong November po. God bless po sa inyo, brother president, sa inyo at sa inyong may bahay. Gusto ko din pong personal na batiin ang mga members ng Couples for Christ, lalong-lalo na po dyan po sa Archdiocesan Shrine of Espiritu Santo. And of course, I'd also like to greet the team behind the Faith Communication in the Digital World program. So this is a pilot training program of the Dicastery for Communication of the Holy See. So Dr. Natasha Govecar, Elisa Angelici, Sylvia Grecci, the members of the project team, and all the participants of the past and current cohorts. At syempre po, alam niyo po, sa dami po ng mga nangyari ngayon, no? Diyan na nga yung synod, o synodality. Na kaliwat ka na naman yung ating mapapansing mga komento. Hindi lamang po sa miyembro ng mga kaparian, kundi o sa mga relihiyoso, kundi ganoon din po sa panig ng mga laiko. Ngunit kung ano man po ang kahinatnan ng ating synod, huwag po natin kakalilimutan ang panalangin sila. At by the way po, no, mga ka-clickers, ito pong guest natin sa araw na ito ay masabi kong isa sa mga bunga ng ating programa. Yes po, nang dahil sa topic natin, isang episode natin na patungkol sa mga laikong Dominiko, ay siya mismo ang nagsuri kung paano makapasok dito, kung paano tumugon sa pagiging isang laiko, ngunit isang Dominiko. So, siya po ay isang IT professional. Nasa web hosting industry po siya. Dati po siyang altar server sa Parish and Diocesan Shrine of St. John the Baptist dyan po sa Kalumpit, Bulacan. At miyembro din po siya. Siya po ay isang 4th degree member ng Knights of Columbus sa Council number 10582. So, hindi na po natin patatagalin mga kapatid at pakilala na po natin si Brother Joshua Arceo. Bro, kamusta po? Hi, good morning. Good day, good day. Sa mga good evening sa mga nakikinig nito. Okay. Yes, hello po. Hello po sa mga clickers. Magandang buhay po. Yes, bro. Syempre sabi na natin parang isa ka sa parang bunga nitong programa natin. Paano ka napadpad dito sa programang to? Kung kumbaga parang naging part ba ng discernment ng pagiging lay Dominican mo to? Yes, 100%. So, ayun, napakagandang story nito. No? So, nung una, hindi ko alam na may lay Dominicans pala. Yung in layman terms siguro, yung more famous sa mga laiko, yung mga third order kung tawagin. So, parang di ko alam na may ganon. So, nung mga panahon na desidido na akong gusto kong maging Dominican, gusto ko muna masigurado na mayroong lay Dominicans. And nag-a-allow sila ng lay people kasi ang third order na alam ko noon is priestly fraternities lang of Saint Dominic. And
walang lay. Yun yung assumption ko, walang lay. Mhm. So, tapos naghahanap ako ng mga Dominican sa Bulacan. So nagtatanong ako sa mga kaibigan ko sa simbahan across the Diocese of Malolos, ganun. At tanong ako, mga bro, mga sis, may alam ba kayong lay Dominicans dito? May mga alam ba kayong So Dominicans kahit dito sa doon pa lang Bulacan? talaga naghahanap ka na? Indeed, oo. Oh. Siguro ano yun, 2023 ngayon, tas 5 years na yata ako nagtatrabaho. So, sa mga college days, mga 2017, 2016, So mga mga ganun. time na yun, ilang taon ka na nun? Mga Mga 17, 18, mga ganun. okay. So 19 siguro. bata-bata talaga iniisip mo siya. Okay. True. Ayun, so naghahanap ako ng mga Dominicans. Mm. Kasi ang prevalent dito sa Bulacan, so ayun, taga Bulacan ako, is Carmelites and mga Mm. kapatid nating Augustinians. Sila ang Mm. mga may lay presence, strong lay presence dito sa Bulacan. And pag tinanong ko naman yung mga kaibigan ko nga sa simbahan, sinasabi lang nila, mga Siena Sisters. So, ang mga Siena Sisters dito kasi nagmamanage lang ng schools. And so parang, Diyos ko, may lay Dominican ba? Pwede bang Oo. sumali ang lay? Pwede bang sumali ang lay sa Order of Preachers? So, ayun. Um, una kong nakita rather, ang presence ng lay Dominicans, na-confirm pala, sorry, the proper term, kay Master of the Order himself, kay Reverend Mm. Father Gerard Timoner. Mm. Noong nag-present siya ng video sa UST na ine-expound niya yung Dominican family. Binanggit niya yung hinahanap kong Dominican laity. So meron. Tapos parte ng presentation doon, yung La Naval, parang nakita ko kayo. Oh, oh. Nakita ko yung chapter. Hindi ko Okay. alam na chapter pa yun. Basta nakita ko may Oo. mga lay Dominican. Namumukaan ko na yung mga kapatid Mm. natin doon. Pero Mm. syempre, di ko pa kilala noon. Sabi ko, Pilipinas to. So meron dito. Mm. So ayun. And parang, syempre, after all those years ng paghahanap, siguro, inabot din ako ng a year or two sa paghahanap sa mga lay. Kasi talagang pag nagse-search ako sa Facebook, ultimo chapter natin, di ko nakita. Oo, oo, oo. Pero may Facebook page naman eh. Ngayon alam ko meron na tayong Oo. Facebook page na. Oo, ayun. So, tapos walang nagbo-vocation campaign sa mga simbahan na, hey, Mm. join the Lay Dominicans, ganun. Pero merong to join the Order of Carmel, ganun. And nabuhayan ako ng loob na na-confirm, ay, may Lay Dominican, pwede. I can Pero join. ano yung nag-udyok sa'yo dito na bakit lay Dominican? Ayun. So, nagumpisa ako as student ng lola ko Ah, sa okay. Okay. katesismo. Ah. Oo, yung lola ko kasi member ng Third Order of Carmel. So siya yung stereotype na lola, yung religious, palasimba, madaming poon, religious materials, ganun. So siya yung naging parang formator ko. Pag may Mm. tanong ako about sa simbahan, nasasagot niya. And she taught me to love the Blessed Virgin Mary and the Mm. Rosary. Doon parang yun yung naging, kumbaga, the seed of faith has been planted. Ako na lang parang napag-grow na through time na nagkaroon na rin ako ng sariling devotion. And noong mga panahon na yon, uso yung free Facebook, 'di ba? Mm. Nung kahit wala kang load, pwede kang mag-Facebook. And napapansin ko kasi before, ang daming naglalabasang invitation na jumoin sa church na ganito, sa ganito, Oo. naninira sa simbahan. So ako naman, I took it upon myself na nakikita ko na nababara yung mga kapatid kong Katoliko. Might as well Mm. tulungan ko. Ganun parang, yun na. In that way, parang nakakapag-preach ako. And the way I understand my grandmother's spirituality and through the books na meron siya, syempre puro Carmel books, parang nung nagdi-discern na din akong mag-Carmel sana noon. But since nung sumusuko na akong parang wala nga lay eh, lay Dominican. So, parang may nabasa ako before na ang charism ng Carmel is, di ba, live your life in allegiance with the Lord Jesus Christ by following Mm. the example of Mary. Tapos, ang sa order of preachers, to preach, to pray, Mm. to laudare, benedicere, predicare, ganun, to Mm. praise, to bless, and to preach. Parang doon nagfo-fall yung gusto kong gawin sa
sa buhay pananampalataya ko. To love the Blessed Mother and to defend the church. Ganun. And sino pa ba ang nag-defend nun? Kundi, si siya, Saint Dominic, di ba? And when he destroyed the Albigensian heresy and converted many back to the church. So, yun yung naging solid foundation ko na gusto kong ipursong maging Dominican. Dahil sa gusto mo maibahagi kung ano yung Yes, faith preach the natin. truth. Preach the truth and save others from being misled. Pero ngayon nasang formation ka na? Anong level of formation? I believe in my postulancy kasi kaso naka-leave ako due to wedding preparation. Ayun. Wedding preparation. Oo, sige. So ayun, huli kong attend is pinag-aaralan namin ang mga buhay ng mga santong Dominicans. Kung paano namin maia-apply yung mga naging pamumuhay nila sa pagiging laiko kasi most of them are priests, cooperator brothers. So, like, paano ko ma-emulate, for example, ang halimbawa ni Saint Martin in my daily living? How can I preach with my daily living? Ganun. And right now, balita ko sa mga kapatid natin, nakasabay ko sa formation, is nasa Marian Dogmas na. Okay. So, technically kasi ngayon, binago na yung term eh. Parang wala na yung term na postulancy. So, admitted member ka na, no? Nasa admission ka na ng ano. Yes. Anyway, kasi alam naman natin na pag-usapan naman natin to, no? Even off-cam, na yung pagiging lay Dominican talaga, this is our response to a specific spirituality. Pero, kailangan, kumbaga yung sinabi mo din kanina na parang gusto mo kasi parang ipagtanggol yung faith mo. At Yes. sa ating po mga tagapakinig, kung inyo po maitatanong, at nabanggit naman ng ating bisita ngayon na siya po ay ikakasal na. So, dahil siya po ay ikakasal na, alam naman po natin na medyo nag-trending po nitong mga huling araw yung term na paniniwala sa kasal. Itong atin pong bisita na isa pong Laicon Dominico at the same time po ay tumutugon sa sakramento ng matrimonyo. Tapos siguro matanong natin kung siya ay maniniwala pa ba sa kasal despite po ng mga, alam nyo na, ng mga haka-haka sa paligid. Bro, syempre, kakasal ka na, no? Ilang linggo na lang, I believe, mga ilang linggo, ilang araw na lang, Araw na lang. tutugon ka na sa altar, di ba? Mga Yes. tanong naman, konting naman dyan, kwento naman dyan. Gano'n na kayo katagal ng fiancé mo o yung masabi mong, ang tawag dito, future wife. Future wife, di ba? Yes. Ano na yung mga, paano kayo nagkakilala? So, ganun. Kahit konti lang. I see. So, ayun, kami nung fiancé ko is 7 years na in a relationship. So, nagsimula kami by fourth year high school. Wala pang K to 12. Oh, okay. So, fourth year high school, tapos patapos na yung curriculum. Parang uso pa ba nun yung first, second, third grade? Third grading kami nagkakilala. Patapos na yung school year, ganun. Tapos, hanggang from there up to our professional working career, ganun, okay na. Parang nasubok na nung panahon, kapatid, yung relationship namin for that 7 long years, I guess. Hindi mo naman naisipan magpare? Nako. Madami-daming discernment ba yung ginawa mo din? Katunayan, inisip ko maging pare. Nag-exam ako dito sa seminaryo sa Giginto, sa Immaculate Conception Minor Seminary. Sa diocese. Oo. Nakapasa ako. Nakapasa na ako. Kaso, as we all know, nandito ako bilang laiko, di ako natuloy because I have to consider some things, and syempre, kailangan ko munang kilalanin ang sarili ko. Ayokong tumungtong sa seminaryo na lolokohin ko sarili ko, and parang gagawin ko lang to out of short duration of time, ganun. Pero while I do know a thing or two about sa faith natin, is that enough to be a priest? Yun lang ba qualifications para magpare? Hindi ba responsibilidad na ng mga laiko na aralin din yun? Pero in the end, parang hindi bukal sa puso ko yung pagpapare. So, since breadwinner din ako,
sa akin umaasa yung mother, father ko, pati yung mga sisters ko. I have to step up for the family. And of course, hindi ko pwedeng gawing negosyo ang simbahan. Mm. And parang yun yung ipang tutustos ko sa parents ko, which is parang mali naman ata yun. And another reason is, after discerning the life of being a provider sa family, syempre, na-feel ko yung joy na thankful sila. Nakikita kong lumalaki yung mga sisters ko. I have two sisters. Yung isa, yung pinakabunso, yung baby pa talagang dumaan sa akin. Ako nag-alaga. I felt that joy na sadly hindi ma-experience sa pagpapare. And I chose the path A to married be man. lady. And Oh. ayun. Alam mo, So ayun. Kap, ito kasi tanong ko, ngayon, you are both a lay Dominican and God willing, a married man. Gaano ka kahanda na ipagtanggol ang konsepto ng kasal? Ay, syempre, since it is a sacrament, and syempre, as a Dominican, syempre, pagtatanggol natin yan. Mm. Hindi ipupush natin yan because sacrament is a grace eh. Mm. Kung de-define natin na sacrament, ito yung mabisang tanda ng grasya na itinatag ni Kristo at pinagkatiwala sa simbahan. Mm. So, um, there's something sacred sa pagsasama ng babae at lalaki. So, kasi may later on, ang premise ng kasal, di ba, is bubuo kayo ng Kristiyanong pamilya. Mm. Dito nagsisimula lahat. So, without the blessing of the church, without God's guidance, parang ano ba yung ginagawa nyo, di ba? Hindi kayo maniniwala sa kasal, pero pabibinyagan nyo yung baby nyo. Oh, Pag may yuma, may point ka pag doon, may ha? yum, Oh, pag may yumao kayo, dadalhin nyo sa simbahan, hindi kayo papablessan papayag na nyo. hindi malibing. Oo, Oh, nang walang basbas ng pare. magagalit pa kapag late yung Oo, pare, 'di ba? Oo. o, di ba? Pero bakit di kayo maniniwala? Bakit ayaw niyong pabindisyonan yung pagsasama nyo? Alam mo, may What's point the ka doon, point? ano? Ngayon, ako talagang I'm really learning din, no, sa atin po mga bisita. Oo nga naman, no. Kumbaga, kapag nagkaanak ka, ba't mo Dadalhin mo agad sa pabibinyagan? simbahan. Oo, O, di ba? mabibinyagan. Hindi ka rin naman pala naniniwala sa kasal. Both are Bi- sacraments, 'di ba? Oo. You have that point, no, bro. Pero kasi, bro, ang tanong ng karamihan diyan, mamaya tatanungin din namin sa'yo. Pero bago tayo tumuntong dun sa kasal, Mm-mm. palalimin natin yung tanong natin sa kasal. Kamusta yung pagkahanda mo sa kasal nyo? I mean, kasama yung practical, physical, logistics. Kamusta yung Diyos ko. challenges diyan? Diyos ko, ba't po ako pinabayaan? De, joke lang. I think the best person who can answer this is my fiance. Mm. Kasi she's the one handling most of the preparations, yung logistics, yung sinasabi nyo, yung mga giveaways sa sponsors, pati giveaways sa entourage, mga minor details na nakakaligtaan ko kahit yung sa mga invitations, yung fiance ko kasi nag-handle. Mm. And kahit yung sa side ko na like, uy, yung sa family mo, ganto, ganto. Siya na nagpapaalala sa akin and I'm thankful for having that kind of partner. So medyo naging shaky and pangit yung setup namin kasi kailangan kong mag-overtime sa work to cover the bills kasi medyo hindi naging simple yung option namin na Oo, pinili. oo. So habang naghahanda, naalala ko yung sinabi niyo kapatid, no? Kapag Mm. malapit na profession mo, lalo kang susubukin. Feel naming mag-partner. Pero naalala ko rin naman yung sinabi ni Formator na kung sino man ang magtitiis at magpapagal hanggang huli ay makakapag-profess. So sa amin, kapag nagtiis kami, makakasal kami. Mm. At Siya. alam, ito nga, nung nakaraan, 'di ba, parang kinasal din yung ating brother president na Yes. medyo nagkakaroon tayo ng custom sa mga late Dominican na ikinakasal. Ah, Nandun tayo sa usapin na bokasyon at lagi natin Mm. tatandaan na ang pagkakasal o ang ikinakasal, ito ay ang tumutugon sa isa ring bokasyon. Gaya ng bokasyon ng pagpapari, bokasyon ng mga In- relihiyoso, tsaka dito sa Indeed. sacrament, 'di ba? Indeed, yeah. And ayun nga, habang kami nasa wedding preparation, syempre, pinagdadasal ko rin na Lord, kung may awa ka, magwo-work ito. You will be with us until the end, di ba? Kasi
since bukasyon nga nabanggit mo, parang pagpapari, pagmamadre, pag-iisipan nyo yan in a long years. Hindi yung basta-basta nakilala mo in 1 year, 2 years, parang hindi mo pa ganun kakilala yung partner mo. That's a recipe for disaster eh. Kaya Mm. nga ang tagal nag-aaral ng ating mga kaparian para palalimin pa yung knowledge about their vocation. The same is true with us. It is our responsibility to discern. Para sa akin ba tong pag-aasawa? Para sa akin ba siya talaga? Mga ganong tanungan. And Mm. of course, wag nyo nga alisin si Lord sa formula. Pagdasal nyo. Oo nga. Eto na. So, alam ko nakikita ko yung yung ano nyo, yung logistics, yung bukod sa logistics, nandun yung spiritual preparation at kailangan it really takes a lot of discernment, no? At ito yung mga gusto ko itanong sa iyo. At ito po para po sa ating mga tagapakinig. Meron tayong dalawang tanong na balak ipasagot sa ating ikakasal na kapatid, no? So, dito tayo sa ating tanungan. At ang unang tanong, bro. Ito yung nag-trending nitong mga nakaraang araw lang. Ang kasal, papel lang yan. Hindi totoo ang kasal. Anong sagot mo doon? Diyos ko naman, papel lang yan. Parang nakita ko na yung screenshot nung ano na yan. Celebrity na yan. But from what I see, dapat rin natin kasi siguro i-consider naging background niya or Mm. environment na pinanggalingan. Showbiz. Hindi naman natin maikakaila, kaliwat kanan yung failed marriages. Mm. Di ba? And probably he grew in that environment, accepting the word marriage or kasal as it is. Pero yung just because it failed for you doesn't mean it's not real. Mm. It is 100% real. Dapat mong i-consider na ang dami mong pwedeng pagbasihan ng successful marriages, 'di ba? That's the problem. We have to consider the environment, kung kumusta ba yung buhay pananampalataya niya, ganun. Kumusta ba yung mga friends niya? Ano ba yung mundong ginagalawan nitong taong ito? And for me, di ako I won't stand with that statement na papel lang yan. Di totoo ang kasal. Probably, I would accept na kung sabihin niya, I didn't understand marriage. Diba? How marriage works. Instead na dineclare niya di totoo ang kasal. It's real. Ang daing tao na naging successful ang relationship. Diba? Mm. It even went above and beyond the premise of till death do us part. Yes, Diba? so. Ito naman. Ito yung pangalawang tanong. Hindi na daw uso ang kasal. Ay, uso po. Ang dami naming kasabay na ano dito. So, parang live-in na lang, ganun. Oo, oo, ganun. Kasi Pero, maghihiwalay din naman daw eh. Ganun eh. ayun ang mali. Parang, doon na papasok yung lack of discernment eh. Parang, ayan na yung, parang nakakalimutan na natin yung basic Filipino proverb na ang pag-aasawa, hindi tulad ng mainit na kanin. Pag sinubo mo, pwede mong iluwa kapag Mm. napaso ka. Hindi siya ganun. Since mag-aasawa ka, following the doctrine of the church, ang premise ng pag-aasawa is bubuo kayo ng Kristiyanong pamilya. Hindi lang yung dala ng pag-ibig, hindi lang inspired ng looks ng partner mo. Parang sa akin, Mm. kapusukan na yung nagdadala ng ganun. Hindi na Mm. pag-ibig yun. So, don't, uh, parang don't assume na, ayun, di na uso kasal ngayon. Actually, kasi siguro nagiging, ano na rin, nakikita na rin sa dahil kasing post din na mahal eka ang magpakasal. Kaya sinasabi nila na hindi na uso, which is wrong. Ikaw makakapagpatunay nun, kapatid. Oo. Hindi naman mahal magpakasal. It's just talagang medyo nagiging naaalis yung kasal sa picture eh. Napupunta sa reception, napupunta sa kung gaano kabongga ang kasal. So you have to discern more no bago niyo sabihin na di totoo ang kasal or pakisamahan yung isang tao sa iisang bubong. No, it's more than just
a girlfriend boyfriend thing. Pagka ganun, ang tingin ko sa mga ganun, nagbabahay-bahayan. Nako. Alam mo, Kap, at ating mga tagapakinig, no, ito po ay sabihin natin na part 1 pa lamang ng ating usapang tungkol po sa pagkakasal. At dahil po ang ating bisita isang lay Dominican na ikakasal pa lang, ang susunod po natin na episode, sa susunod po na episode ay tungkol naman sa kakakasal pa lang. So malamang si Brother Joshua ay kasal na rin nung mga panahon na yun, no? Kasi lapit na, ilang araw na lang ay kasal na siya. At ayun Oo nga nga. po, at excited po kami na mas idedetalye pa natin itong tungkol sa kasal. At syempre, Brother Joshua, baka po thank you, brother. At Thank baka you din for having me, ha? pero baka meron kang mga gustong batiin diyan o i-greet. Syempre yung mga kapatid natin sa St. Martin de Porres, Dominican Fraternity. Ayun, and ang council ng Knights of Columbus 10582 sa Kalumpit, Bulacan. Yun lang po. Vivat Jesus! Yes, okay. So, thank you po ulit sa ating mga tagapakinig at bro, baka invite naman kita. Ano ba yung ating verse for the day ngayon? Sure. So, mababasa natin to sa 1 Corinthians chapter 7 verse 20. So, let every man abide in the same calling wherein he was called. Each one should remain in the condition in which he was called. Yun. So, hindi lang basta-basta pagpapare religyoso yung yes, pagtawag. Kasama rin dyan ang mga tinatawag sa kasal. Kaya nga po, ating mga ka-clickers, ating po paalala, huwag lang like ng like, huwag lang share ng share. Dahil sa gitna ng dilim, Brother Joshua? Always click the light. Yun, maraming salamat po at next episode po ulit, iimbitahan po ulit natin si Brother Joshua.